My name is Russell Dace Henderson. Ipinanganak na mahirap at lumaking mahirap. Tanging ang aking ina lamang ang kinalakihan ko dahil hindi ko na nakilala pa ang aking ama. Namatay ako sa isang trahedya noong 2 taong gulang pa lamang ako. Wala ang pangalan ng aking ama sa aking birth certificate. Pero kilala ko naman siya sa kanyang pangalan dahil habang lumalaki ako ay ikinikwento siya ng aking ina. Hindi ko man nakilala at nakasama ang aking ama, ay puno naman ng alaala sa aking isipan ng imahe niya, base na rin sa mga kwento sa akin ng aking ina. Mahirap lamang ang buhay namin. Pero ang lahat ay kinakaya ko para sa aking ina. Nag-aaral ako ngayon sa isang mamahaling universidad dahil na din sa natanggap kong scholarship. Ngunit sa pagtungtong ko pa lamang sa universidad na yon ay ipinaramdam na agad sa akin ng kapwa ko mga estudyante kung saan ako nararapat na lumugar. Na isang mahirap na katulad ko ay hindi nabibilang sa katulad nilang mga anak ng mayayaman. Lahat ay tinitiis ko para sa aking mga pangarap, para sa buhay na gusto kong ibigay sa aking minamahal na ina. Hindi man naging maayos ang naging pag-aaral ko sa universidad na yon. Dahil sa mga estudyanteng katulad nila Francis, ay masaya naman ako na huling taon ko na ito at makapagtapos na rin ako ng kursong business management. Mahirap ang maging isang mahirap, lalo na kung hindi ka tanggap ng mga tao sa iyong paligid. Kahit ano yatang kabutihan ang ipakita ko sa kanila, kung ang pag-iisip naman nila ay katulad nila Francis ay wala kang saysay sa mundong ito. Nandito ako ngayon naglalakad sa hallway ng universidad. Henderson ang may-ari ng universidad na ito, pero hindi ko sila kaano-ano. Tinanong ko nga sa aking ina kung sino si Mateo at Sandra Henderson na nagmamay-ari ng universidad na pinapasukan ko, pero hindi rin daw niya kilala ang mga ito. Napatigil ako sa malalim kong pag-iisip nang marinig ko ang malakas na boses ni Francis. "Ras, saluhin mo!" Isang sigaw sa likuran kong nagpalingon sa akin. Pagharap ko ay sabay hagis nila sa akin ng isang basurahan na punong-puno ng mabahong basura. Kaya sa sobrang pagkabigla ko ay nasalo ko naman ito. Kasabay nga lang ng pagbagsak ko sa sahig. Umugong ang malakas na tawanan sa loob ng hallway ng school. Ang lahat ay nakatingin sa akin. At pinagtatawanan lamang ako. Hindi ko lamang sila pinansin upang hindi na lumala pa ang sitwasyon. Sanay na naman ako na lagi nilang kinukutsa at ginagawang katawa-tawa sa eskwelahang ito. Sanay na ako na ang tingin nila sa akin ay isang mabahong basura na hindi nabibilang sa kanila. "Pobre, bagay lang sa'yo yan dahil nagpupumilit ka dito." Wika ng isang hindi kagandahang babae sa akin na animo ay clown sa dami ng kolorete sa kanyang muka. Kulang na lamang ay lagyan ng kamatis ang ilong niya at pwede na siyang mag-perform sa birthday party para kumita ng extra money. "Dapat kasi ang ganitong klase ng school ay hindi tumatanggap ng mga scholar na galing sa squatter para naman hindi tayo magmukhang cheap na students." Ani naman ni Maxine na nakapamewang pa sa aking harapan habang nakatakip ang ilong ng 2 daliri na ang iba'y nakapilantik pa. Si Maxine ay masasabi kong tunay na maganda, ngunit sa ugali niya ay mas nanaisin mo pang maging matandang binata kaysa naman magkaroon ng kasintahan na katulad niya. "Linisin mo yan, pobre! Ganyan lang ang nababagay sa'yo, tagalinis ng basura." Utos naman ni Francis habang ngumingisi at nakaturo pang kanyang daliri sa basura na nakakalat sa sahig. Si Francis ay anak ng isang mayaman na negosyante at isa din siyang sikat na basketball player sa campus na ito. Ang pagiging sikat sa campus at ang pagiging anak ng mayaman na nagpalaki ng ulo ng payatot na to. Kung makapagsuot nga ito ng muscle shirt ay akala mo naman may ilalabas na muscle. Puro naman butong payat nitong katawan. Hindi na lamang ako kumibot, sinimulan ko ng linisin ang kalat na kung tutuusin ay hindi naman akong may gawa. Habang dinadampot kong mga basura, ay isang sipa na ikinasubsob ko sa basurahan ang natanggap ko sa mga alipores ni Francis at pagkatapos ay malakas na tawanan na naman ang umugong sa hallway. Sinabayan pa ito ng malakas na kantsawan ng mga estudyante sa akin na akala mo ba'y ikinaganda at ikinagwapo nilang pagiging masama ng ugali. Tumayo ako at pinagpag ko lamang ang aking uniforme at pagkatapos ay itinabi ko ng muli ang basurahan sa gilid ng hallway. "Hindi ka bagay dito. Ang dapat sa'yo dun sa eskwelahan kung saan nandoon ang mga kauri mong basura." Sambit ni Maxine, ngunit binaliwala ko na lamang ito at nagtuloy na ako papuntang likuran ng campus kung saan ay madalas akong mapag-isa. "Can I join you?" Wika ng magandang tinig sa aking likuran na agad akong napatayo. Laking gulat ko nung makilala ko ang boses nito. At halos hindi ko malaman ang aking gagawin dahil hindi ako makapaniwala na si Kendra ay nandirito sa harapan ko at kinakausap ako ngayon. "Okay lang ba?" Tanong niyang muli sa akin at dahil sa aking pagkabigla hindi agad ako nakasagot. Kaya nang tila ba nahimasmasan ako,
ay agad na akong tumugon kahit nabapakiramdam ko ay nalunok ko na ang aking dila. Si Kendra ay anak ng isang kilalang businessman dito sa Pilipinas at mayaman ang pamilya nila, kaya nakakaasiwang lapitan ang katulad niya. Ngunit nandirito siya ngayon sa aking harapan, kaya't hindi talaga ako makapaniwala na kinakausap niya ako. Matagal na akong in love sa kanya. Mula nang magsimula akong mag-aral dito, ay siya lamang ang tanging babaeng pumukaw sa natutulog kong puso. Ngunit hindi ako magkaroon ng lakas ng loob dahil isa lamang akong pobre sa mata ng mga mayayamang tulad nila. Kendra! Sambit niya at nakangiting iniabot sa akin ang kanyang kamay. Napatitig ako sa kanyang kamay at ang mga mata ko ay ibinalik ko sa maganda niyang muka na matamis na nakangiti sa akin. Ha? Russell, nauutal kong ani na may alinlangan kung aabutin ko ba ang kanyang kamay o hindi. Ngunit nabigla ako nang bigla niyang hawakan ang aking kamay at siya na mismong nakipagkamay sa akin nang may matamis pa ring ngiti sa kanyang labi. Hindi lang pala maganda si Kendra dahil mabuti din ang puso nito. Noong una takot akong lumapit sa kanya at kahit na ganoon ko siya kagusto ay hanggang tingin na lamang ang ginagawa ko dito. Habang masaya kami nag-uusap ay isang librong tumama sa aking ulo na nagpaigik sa akin at halos mahilo ako sa lakas ng pagtama nito sa akin. Hoy pobre! Ang kapal din naman ng pagmumukha mo at si Kendra pa talagang kinakalantari mo ha? Sigaw sa akin ng alipores ni Francis na bumato ng libro sa akin. Mabilis na nilapitan ito ni Kendra at isang malakas na sampalang ibinigay nito sa pangit at payatot din na alipores ni Francis. Nang makita kong balak gumanti ng gagong yun ay agad kong inilayo si Kendra at itinago ko ito sa aking likuran. Subukan mo lang. Nagngangalit ang bagang na ani ko dito. Hindi agad ito nakakibo, lalo na nang hinubad ko ang aking uniforme. At sando na lamang ang natira. Nakita kong paglunok niya ng laway habang pinagmamasdan ng maskulado kong katawan. Agad itong napaatras mula sa kinatatayuan niya, kaya napapailing na lamang ako dito. Halika na, Das. Huwag na nating pansinin ang hambog na yan. Duwag naman yan. Wika ni Kendra, kaya isinuot ko muli ang aking uniforme at masama akong tinitigan ng alipores ni Francis. Paalis na kami nang dumating si Francis, kasama pang ilang mga payatot din niyang alipores, kaya nginisian ko lamang ito tuluyan na kaming umalis. Habang papalayo kami ay nakikita kong nag-aapoy ng mga titig sa amin ni Francis. Pero binaliwala ko na lamang dahil masaya akong kasama ko si Kendra ngayon at hawak-hawak niya pa ako sa aking kamay. Matagal na akong may lihim na pagtingin kay Kendra, ngunit dahil na rin sa katayuan ko sa buhay kahit kailan hindi ako gumawa ng hakbang upang malapitan siya. Sa mundong ginagalawan ko ngayon ay perang sinasamba nila. Para sa kanilang mahirap na katulad ko isa lamang patapon na nilalang. Pero nagkakamali sila dahil kahit mahirap lamang kami ng aking ina, ay patutunayan ko sa kanila na mas mahalaga kami sa lipunan kaysa sa mga matapobre mayayaman na katulad nila. Lumipas pa ang ilang buwan at naging mas malapit pa kami ni Kendra sa isa't isa. Gusto kong sabihin sa kanyang nararamdaman ko, pero natatakot naman ako na baka itong maging dahilan ng pagkakalayo namin. Kaya sinasarili ko na lamang ang aking damdamin. Pero ngayon ay nakapagdesisyon ako na anuman ang mangyari ay susubukan kong ipagtapat sa kanyang nararamdaman ko. Kendra, sabay na tayong umuwi mamaya. May gusto sana kasi akong sabihin sa'yo. Wika kong may pag-aalala na baka tanggihan niya ako, lalo na at taxi lamang ang minamaneho ko. Sure, nakangiti niyang ani na ikinagulat ko. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba at tila ba may libo-libong kabayo na nagkakarerahan sa pagtakbo sa sobrang bilis ng pagtibok ng aking puso. Wala akong sasakyan. Pwede ba kitang ihatid gamit ang taxi na minamaneho ko? Nag-aalangan kong ahni dito at ang tibok ng puso ko hindi na magkamayaw. Oo naman. Sige mamaya sabay na tayo umuwi. Sagot niya ng ngiting-ngiti sa akin. Kaya huminga ako ng malalim dahil pakiramdam ko hihimatayin yata ako. Shit, pakiramdam ko handa na akong umakyat ng 7th floor ng building ng school na to. At pagkatapos ay tatalon ako mula sa itaas hanggang sa 1st floor sa sobrang saya ko. Biglang may bumato sa likod ng ulo ko at nang hawakan ko ito'y bugok na itlog. Nakita kong pagngiwi ni Kendra dahil sa sobrang baho ng itlog na nabasag sa ulo ko at napatingin naman ako sa taong gumawa nito sa akin. Maligo ka nga pobre at ang baho-baho mo. Wika ni Francis habang nag-aalab ang mga matang nakatitig sa akin na tila gusto na akong patayin sa pamamagitan ng kanyang mga titig.
Ano bang problema nyo, ha? Galit kong tanong sa kanila, ngunit malalakas na tawanan lamang ang isinagot nila sa akin at mga pang-insulto. Naririnig ko pang mga sinasabi nilang hindi maganda sa akin at kay Kendra. Nagtagis ang aking mga bagang dahil handa akong protektahan si Kendra. Ngunit hinila lamang ako ni Kendra palayo sa kanila. Hindi ko alam kung ano nakita ni Kendra sa lalaking yan. Bukod sa mahirap na talaga namang mas mahirap pa siya sa daga. Panglalait naman ng isa pang estudyante na hindi nakalagpas sa aming pandinig. Mahiya nga kayo sa sarili nyo. Akala nyo ang lilinis ng pagkatao nyo. Samantalang ang totoo mas mabaho at mas nabubulok pang pag-uugali at pagkatao nyo kaysa sa amoy ng bugok na itlog. Galit na asik ni Kendra sa kanila at pinigilan ko lamang siya upang huwag nang lumala pa ang problema. At ayoko din namang madamay pa siya sa galit sa akin ng mga estudyante ng universidad na ito. Kaya umaabusong mga yan kasi hinahayaan mo lang sila na alipustahin ka. Minsan matuto kang lumaban, lalo na kapag alam mong tinatapakan na nila ang pagkatao mo. Wika niya sa akin na naiinis. Pumasok ako sa loob ng locker room dahil may banyo doon. Lilinisin ko na lamang ang sarili ko upang mawala ang mabahong amoy ng bugok na itlog. Pagpasok ko pa lang sa loob ay panay ng panlalait na agad ang isinalubong nila sa akin. Ngunit hindi ko naman sila pinansin at nagtuloy lamang ako sa paglalakad upang pumasok ng banyo. Isang tulak sa aking likuran ng muntik ko nang ikinasubsob at paglingon ko sa likuran ko lahat sila ay sa ibang direksyon nakatingin. Doon ka nga, baho-baho mo. Panibagong tulak ng isang maangas na estudyante na halos ikasubsob ko na talagang gumulat sa akin. Ngunit hindi ko na lamang ito pinatulan pa. Mabilis akong pumasok sa loob ng cubicle at agad na nilinis ko ang aking sarili. Nang biglang may nagbuhos ng harina sa may taas, sa may ulunan ko. Kaya napuno ako ng harina at inubo ng matindi dahil sa pagkakasinghot ko nito. Malalakas na tawanan ang namayani sa loob ng banyo. Kaya napakuyom na lamang ako ng aking mga kamao. Makakaganti din ako sa inyo. Tandaan niyo ang araw na to. Bulong ko sa aking sarili nang may galit sa aking tinig. Galit ako sa mayayaman dahil lahat sila ay masama ang ugali. Maliban na lamang kay Kendra. Si Kendra ang nagpapatunay na hindi lahat ng mayayaman ay may masamang pag-uugali. Matapos akong buhusan ng harina ay tuluyan na akong naligo at pagkatapos ay kumuha ako ng damit sa aking locker at agad na nagbihis. Pagkasuot ko ng aking uniform ay laking gulat ko nang mapansin kong maraming gupit-gupit at butas ang aking uniforme na pinag-ipunan pa ng aking ina upang mabili lamang ako ng bagong uniforme. Lalong sumikdo ang aking galit. Ngunit ano bang magagawa ko? Isa lamang akong mahirap na nasa eskwelahan ng mayayaman nang dahil lamang sa scholarship na aking natanggap. Paglabas ko ng banyo ay malakas na tawanan ng sumalubong sa akin. Ang trapo kahit idikit mo sa mamahaling gamit, mas lalo lamang lumalabas ang pagiging trapo nito. Basura! Sigaw ng alipores ni Francis na hindi ko na lamang pinansin. Hindi ko na sila pinansin pat tuluyan na akong lumabas ng locker room. Nagkukuyom ang aking mga kamao sa sobrang galit na aking nararamdaman. Graduating na ako. Last semester ko na dito at gagraduate na ako ng business management. Kaya hindi ko sisirain ang magandang record ko nang dahil lang sa mga walang kwentang tao na katulad nila. Hindi ako makapaniwala na hinayaan mo lamang sila na lait-laitin ka ng ganyan. Malungkot na ani ni Kendra habang nakasakay kami sa taksing minamaneho ko. Habang ang kanyang sasakyan ay sinusundan lamang kami na minamaneho ng kanyang driver. Hindi ako kumibo kaya narinig kong malalim niyang pagbuntong hininga at tumingin ako sa gawing bintana. Malapit na ang 21st birthday ko. At may party na gaganapin sa bahay namin. Gusto ko sana ay nandoon ka ha? Wika niya sa akin na ikinalingon ko sa kanya. At hindi ako makapaniwala na inimbitahan niya ako sa kanyang kaarawan. Talaga? Imbitado ako? Ani ko na tuwang-tuwa at hindi pa rin makapaniwala sa aking narinig. Oo naman. Ayokong mawala ka sa birthday party ko. Wika naman niya sa akin na mas ikinatuwa ko. Ipinarada ko ang aking taxi sa gilid ng kalsada at matamang hinarap si Kendra. Nakita ko ang pagtataka sa kanyang mga mata habang nakatitig sa aking muka. Kendra, mahal na mahal kita. First year college pa lamang tayo ay mahal na kita. Walang kagatol-gatol kong ani sa kanya. Ito na ang pagkakataon ko para malaman niyang nilalaman ng aking puso. Kaya hindi ko na palalampasin pa ang pagkakataong ito. Napatingin si Kendra sa bintana at nawalan ng kibo na ikinalulungkot ko.
Nakaramdam ako ng pagsisisi kung bakit sinabi ko pa sa kanya na mahal ko siya. Shit namang buhay to. Oh. Gusto din kita, Ras. Kaya, oo ang sagot ko. Wika niya na ikinagulat ko. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. At kulang na lamang ay magtatalon ako dito sa loob ng sasakyan.